Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay si Marivic. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel na Marivic Novel. Ating kwento ibahagi ngayon tungkol sa digmaan ng dalawang bansa, ang Israel at Hamas. Ating alamin ngayon kung bakit nila inatake ang bansang Israel. Maraming namatay na mga inosenteng tao at nadamay na walang kalaban-laban sa digmaan doon. Ipagdasal natin sana matigil na ang gera at awayan sa dalawang bansa at sila ay makasundo na dito. October 7, 2023, biglaang nasurpresa, inatake ng Hamas ang Israel mula sa Gaza Strip. Ang pag-atake ng Hamas sa Israel ay nagresulta sa pagkamatay mahigit 100 na mga Israel at mahigit 900 ang sugatan sa mga Hudyo at iba pa mga inosenteng tao na ninirahan doon, kung saan nagdeklara agad ng digmaan ang Israel sa Hamas. Pero ang tanong, sino ba ang mga Hamas na ito? Ano ba talaga ang kanilang layunin kung bakit gano'n na lang ang kanilang galit at puot sa bansang Israel? Dahilan dito, maraming mga inosenteng tao ang nadamay sa patuloy at walang tigil na digmaan nito. Ano ba ugat o dahilan sa digmaan sa Middle East na ito? Kung saan paulit-ulit na resulta at humantong sa digmaan sa loob ng 70 taon. Para bang wala nang katapusan ng kaguluhan sa relihiyon. Karamihan sa mga bansa sa mundo ay sinusuportahan ang mungkahi na ito na dapat hatiin ang Israel at Palestine na relihiyon, na pareho nilang inaangkin sa kanila. Ang solusyon na ito ay matagal nang ipinatupad ng United Nations kung saan hinati nila ang relihiyon sa dalawang bansa. Ang isa sa mga Hudyo at ang isa ay para sa mga Palestine. Pero noong una, hindi ito tinanggap ng mga Palestino at nagresulta sa unang digmaan ng Israel sa mga Arabong bansa na sumusuporta sa mga Palestine kung saan resulta sa pagkapanalo ng mga Israel sa digmaan na iyon. Lumawak pa ang kanilang teritoryo dahil sa mga lugar na kailang nasakop sa panahon ng digmaan. Kaya ayaw nang ibalik ng Israel sa mga Palestino nito. Dahilan, ayon sa kanila, sila naman ang inunahan at bakit sila pa ang hihingi ng pasensya sa kapalpakan ng kanilang mga kalaban. Sa gulong ito sa Middle East ay hindi na talaga maayos pa kung hindi tatanggapin ang dalawang stage na solusyon ito. Ayon pa sa isinagawang survey noong 2013, mahigit 24% ng Gaza Strip ang sumusuporta sa ideyang ito, habang 70% naman sa West Bank at 52% sa Israel. Kung saan makikita natin sa survey na ito na talagang posible at gusto ng karamihan ng mga Hudyo at Palestino mamuhay ng payapa bilang magkapitbahay, pero bakit hindi pa rin ito natutupad at bakit ayaw pa rin ng Palestine na tanggapin ang realidad sa relihiyon? Para malaman natin kung bakit hindi pa rin ito natutupad at kailangan nating tingnan ang politika ng Palestine mula sa international domestic internal politics nito. Kung sino ang kanilang pinuno at kung sino ang nagsalita para sa kanila. Bakit parang nagdalawang isip na ang mga Arabong bansa na suportahan ang layunin ng Palestine? Katulad ng dati kung saan nakipagdigmaan pa sila para lang ipakita sa buong mundo sa kanilang kapwa Arabo na mga Palestino na hindi nila ito iiwanan. Kakaiba na sa panahon ngayon, parang may malaki ng pagbabago sa relihiyon. Bago nangyari ang pag-atake ngayon ng mga Palestine sa Israel ay madali para sa mga Arabong bansa pumili kung sino sa dalawang kakampihan nila, kung saan palagi talaga nilang suportahan ang Palestine. Pero ngayon, hindi na ganun kasimple ang sitwasyon. Malaki na ang ipinagbago sa relihiyon dahil na-recognize na ang Israel bilang partner ng Arab world. At ang apat na pinakabagong Arabong bansa na normalize na sa kanilang relasyon sa Israel ay ang UAE, Bahrain, Sudan at Morocco. Pero kahit ganun pa man, ay nagbibigay pa rin ng statement ang mga Arabong bansa na ito ng pagsuporta sa bansang Palestine. Pero hindi na katulad dati, nanda talaga silang makipagdigmaan para sa bansang Palestine.
Dahilan, hindi ito prioridad ng mga Arabong bansa ngayon sa Middle East. Lalong-lalo na sa lahat ay makikita ng mga Arabong bansa ang Israel bilang kanilang strategic partner sa lahat ng bagay. Katulad ng malaking market at malaking potensyal para rin sa kanilang interest. Pinakaimportante sa lahat ay naging alay ang Israel ng mga Arabo laban sa Iran, Turkey at Muslim Brotherhood. Pero patuloy pa rin naman ang pagsuporta ng mga Arabo sa bansang Palestine hanggang sa ngayon. Makikita naman natin ito sa mga social media platform. Pero para lang sa mga normal na mga taong Arabo nito. Pero hindi sa pinuno sa kanilang bansa. Kung saan, yun talaga ang realidad ng international politics sa Palestine at sa mga Arabong bansa nito. Habang ang interpolitics naman ng Palestine at ilang dekada na pinamunuan ni Yasser Arafat kung saan nagkaisa lahat ang mga Palestine sa ilalim ng pamumuno ni Yasser Arafat. Pero sa panahon ng mamatay si Yasser Arafat noong November 2004, kasama niyang namatay ang pagkakaisa ng mga Palestino sa Palestine. Dahilan, nagkawatak-watak ito sa iba't ibang partido tulad ng West Bank kung saan pinamunuan ng partidong Fatah na itinatag ni Yasser Arafat. Habang ang Hamas naman ang namumuno sa Gaza Strip. Ang tanong, ano ba talaga ang Hamas? Ano ang kanilang layunin dito? Noong 1987, dinatag ang Hamas kasabay ang intifada at pag-aklas ng mga Palestino laban sa pag-okupa ng mga Israel sa West Bank at Gaza Strip. Ang organisasyon na ito ay isang Muslim Brotherhood sa Egypt. Pero katulad ng Fatah sa West Bank, ang Hamas ay mayroong military na ginagamit nila laban sa mga Hudyo. Kaya ang bansang Canada, Australia, Israel, US, Japan ay itinuturing mga terorista ang grupong Hamas. Dahilan, walang pinipiling target ang Hamas, civilian man o militar. Inatake nila talaga kaya iilan sa kanilang pag-atake ay itinuturing mga war crimes. Bago pa man ganito, kamilitante ang grupong Hamas ay naging tagumpay naman ang partidong politikal dahil sa kanilang pagkapanalo sa Palestinian election noong 2006. Panahon na iyon ay nangingibabaw ito sa politika sa West Bank kung saan doon rin pumasok ang West. Ang mga bansa sa West particular ang US at nagbigay ng dalawang demand sa Hamas. Ang una ay kailangan magbigay ng commitment sa non-violence politics ang Hamas. Pangalawa ay dapat ma-recognize ang bansang Israel na parehong tinanggihan ng Hamas. Hindi katulad ng PLO o Palestine Liberation Organization ni Yasser Arafat na recognize ang Israel. Ayon sa Hamas, makikita daw nila ang karahasan ang pagiging pamamaraan para makamit nila ang kanilang layunin. Kaya dahilan, bumagsak o bumaba ang international aid sa Palestine. Dahilan sa mapahayag ng mga Hamas na ito ay unti-unting lumalayo sa kanila ang partidong Fatah sa West Bank. Noong 2007, nang maglabanan ang dalawang partido, ang Gaza nagresulta sa pagka-takeover ng Hamas sa Palestinian in Gaza Strip. Sa loob ng 16 na taon ay pinumunuan ng Hamas ang Gaza Strip at hindi pa rin nagbago ang kanilang paniniwala. Doon din nila inasagawa ang pag-atake sa Israel kung saan pinapaboran nila ang pagpalipad ng mga rocket sa Israel. Kaysa sa diplomasiya, mas maingay sila sa media kaysa sa partidong Fatah na sa West Bank. Lalong pinakamalupit pa ang pag-atake nito ay sinasabi ng Hamas ng kanilang ginagawa ay para sa kanilang layunin at sa lahat ng mga Palestino. Handa daw sila lahat magsakripisyo para sa kanilang bansa. Pero hindi alam ng karamihan ang mga pinuno ng Hamas ay wala sa Gaza Strip. Nakatira sa mamahaling hotel sa Turkey, malayo sa realidad ng digmaan sa Gaza. Ayon dito, ang Hamas daw ang pinakamayaman na militanteng grupo ngayon sa mundo. Dahilan sa annual income nito sa $700 million. Dahilan, dito hindi totoo ang panawagan ng Hamas na sila daw lahat ay sama-sama sa pakipaglaban sa Israel. Dahil hindi naman ito ginagawa ng mga Palestino sa West Bank.
Karamihan talaga sa mga Palestino na ito ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Mas pabor sa mismong solusyon sa relihiyon kaysa sa dahas. Lalo na ngayon, nagliklara ng digmaan ang Prime Minister ng Israel laban sa Hamas. Ano na kaya ang susunod na mga pangyayari ngayon at tuluyan na nakipaglaban ang dalawang bansa? Ipagdasal natin na agad itong masolusyonan at matigil ang digmaan na ito para sa kaligtasan ng lahat at sa ating mga kababayan doon. Maraming salamat po sa inyo sa pagbigay ng oras sa akin at huwag kalimutan pag-subscribe na rin po at pagsuporta sa ating YouTube channel na Marvic Nobel. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.